Hello guys, ito ang aming Kiksi Boy. Ito ang aming anak-anak. Tapos, dati guys, ayoko talaga ng maitim na pusa. Kasi 'di ba ang sabi, kuan daw ang pusa na maitim, pangit daw, ganun-ganon. Yun pala, tama pala yung husband ko na sabi niya, depende yan sa ugali, hindi sa panlabas na anyo, hindi sa kulay. Totoo talaga. Kasi yung isa na pusa namin na si Angelo, hanggang ngayon hindi marunong mag-cover sa kanyang pupo. So, sino ang taga-cover kada pupo niya? Ang yaya is itong si Kiksi. At tapos, ilagay ko siya doon, sabihan ko na, Kiksi, di na-cover ang pupo ni Angelo. Tapos, siyempre, grabe ang smell yan nila. Tapos yun, kabira niya, ipakita ko sa inyo yung video kung paano kabira ni Kiksi. Kasi hindi talaga marunong si Angelo mag-cover. Tapos pag special talaga itong cat na ito kasi kung sa iba ito na cat, pag hindi kinakaberan ang pupo, hindi rin sila dumi doon sa kanilang yung sa kanilang comfort room nila. Kundi doon yan sa kahit ibang banda kung saan sila pwedeng magpupo at mag-ihi. Pero si Kiksi hindi talaga, kinakabiran talaga niya. Tapos pag minsan meron kaming makita na sinismell ni Kiksi ang kibot ni Angelo, tapos i-check niya yung CR, yung toilet nila na hindi nakabiran, ipaddle niya si Angelo. Parang nagdidisiplina din siya. Napaka-special siya talaga na cat. Tapos, din siya, stress reliever namin at comforter. Tapos, yung time na hindi talaga ako, bad mood ako sa work ko ba. Alam nyo siya, kinukomfort niya ako nung time na grabe bad mood ako. Tapos naalis yung stress ko sa trabaho ko. Napaka-sweet nito ni Kiksi. Tapos mag-kiss yan, mag-hugs. Tapos kung tanungin mo din siya, kung tawagin mo din Kiksi, or Goy-Goy ang tawag ko kasi Minggoy. And then mag-answer yan siya, Tapos hindi meow-meow ang marinig mo, If you kanang tawagin mo siya na Kiksi or Goy, ang tawag niya, ang sagot niya. Tapos, pag siya, di ba, yung ibang cat, pag nilalaro mo, kung tulog sila, wala talaga yan sa mood. Kung gusto ko maglaro, makipaglaro sa kanya, kasi daily ako makipaglaro ni Kiksi kung hindi kami lakad sa labas, kasi summer lang kami pwedeng maglakad. Nilalaro ko yan. Tapos, talaga siya, playful talaga siya. Kahit tulog pa yan, kapag nilalaro ko, talaga yan siya. Hindi katulad sa ibang cat na magalit. Kahit lagi ko yan inaanoy. Pero, kasi sarap kasi siyang asarin. Siguro, wala kaming anak. Maasar ko siya. Pero, hindi talaga yan nagagalit. Yung bang i-scratch ka dahil galit siya. Hindi talaga. Super bait talaga niya. Tsaka ang tawag nito kanang, lang ito siya, kanang pag umalis kami, matampuhin siya pag dumating kami, tapos halimbawa galing kami sa trabaho or mga matagalan kami sa labas. Pagdating namin, hindi yan umimik kahit anong kausapin namin, anong kuan namin, hindi talaga yan umimik. Matampuhin siya. Pero madali lang naman siya makuan kapag laruin ko na. Tapos yan, hindi rin siya mapili sa yung mga tools na panglaro niya.
Hindi maarte kahit ano lang ibigay mo, karton at silupin. Yun lang ang ano niya. Yun lang ang weakness niya. Kahit hindi mo pabilhin yung mga tools na panglaro niya. Pero, sobrang arte. Yan lang, sobrang arte. Yung bed niya, kapag walang laba, hindi talaga yan natutulog doon yun sa bed niya. Pag walang laba, tapos pag walang pilo, ayaw niya yan. Kailangan may pilo. Tapos, ang tawag nito, ang ano talaga to, para siyang aso. Kasi kung kararating mo lang, tapos nasa bintana yan siya, dali-dali talaga yan siya. Everyday niya ginagawa. Kapag may dumadating sa amin, dali-dali talaga yan siya magsalubong sa'yo. Para talaga siyang aso. Di ba, usually, hindi naman kuan yan sa cat. Yan yun siya. Tapos sabi ko nga, si Kiksi, lahat ng klaseng animals nasa sa kanya na. Kasi ang tawag nito, pag tumatakbo yan, para ding galoper, yung horse ba, kabayo. Tapos pag mag-upo yan siya, parang penguin. Kasi yung paa niya basta yun. Tapos yung kapag nilalaro ko naman, tapos nakanganga yung bibig niya para ding crocodile. Tapos minsan ang tawag niyan, iba tayo pag tumatayo tayo, parang pinataas natin yung ating mga kamay at paa. Para siyang frog din. Lahat na lagabi ko. Lahat ng mga klaseng animals, para ding pag nasa shoulder siya, kasi mahilig yan mag-akyat sa shoulder and helmet. Kahit sa akin, pero pambihira lang sa akin. Para siyang din, karakal. Kasi nandyan lang yan sa shoulder mo, nakakumbabit. Ganyan si Kiksi. Tapos mahilig yan maglakad-lakad kahit ilang kilometer pa. At lahat ng kahoy ichicheck niya. Parang engineer ba na nagchicheck na pag makakita siya ng punong kahoy. Ganyan siya. Tapos, ano pa ba? Meron naman ito. Ano pa ba yung kwanta kasandali? At saka kung sobrang attached niya talaga sa amin. Diba? Walang problema yan sa pagkain. Hindi siya maano sa pagkain, kahit anong pagkain binibigay namin. Gourmet. Ano ba yun? Yung royal canin. Hindi talaga. Ganun talaga yung kain niya. Sobrang kaya hindi siya tumataba. Tapos, wala yan problema sa pagkain. Kahit ilang oras mo pa yan bigyan, wala yang complain. Kasi pag alam niya natulog pa kami, kahit 8 o'clock na ng umaga, hindi talaga yan mag-iingay. Hindi katulad ni itong isa, si Angelo. Grabe mag-iingay. Parang ito'y aming orasan. Kasi 6 o'clock or 5 o'clock pa lang ng umaga, nag-iingay na yan. Pero si Kiksi, hindi mo talaga yan maririnig na kahit gutom yan, hindi talaga yan nag-iingay. Iba talaga to si Kiksi. Sabi ko, kahit na may magbibigay pa sa akin ng Persian cat, hindi ko talaga ipagpalit si Kiksi. Kasi nakakaintindi siya kung kausapin namin, nakakaintindi talaga siya. Iba talaga siya. Tapos, lagi yan nagkikiss. Kahit saan kami magpunta ng comfort room, doon din yan. Kahit saan kami, parang tail na yan. Ganyan na talaga si Kiksi sa aming buhay. Parang anak na. Yun. Tapos, mahilig din siya sa bulaklak. Itong bulaklak na ito. Mahilig yan mag-smell ng bulaklak. Ay nako, itong pusa na ito.
Ayan, ganyan si Kiksi. Ayan, oh. Okay na yun. Tama na yun. Thank you so much sa pakikinig. Tapos, mahilig din si Kiksi sa yung, halimbawa, mayroon akong package. Ayan siya. Ayan, oh, parang karakal, nakakumbabit. Tapos, nagsusnoring yan siya. Sobrang feel niya talaga. At, yun, pag may package na dumarating ako, siya ang unang mag-check sa package. Ganyan siya. So, ano siya, sobrang curious. Parang ako din, curious sa maraming bagay. Napaka-curious niya talaga na pusa. Hindi yan, kahit tulog pa yan. Pag merong package na dumarating, siya ang unang mag-check sa package. Ganyan si Kiksi. Maano siya ma-curious ba siya. Tapos, kahit ano pa yan, yung mga, interesado siya sa lahat ng bagay. Para siyang engineer ba? Tapos, naalala ko pa yung yung computer, ang laptop na, di namin alam kung anong gagawin namin kasi nabaliktad yung word sa laptop. Yung pala, 3 key bars ang kailangan isabay. Iwan ko anong ginawa ni Kiksi doon sa aming laptop at nabaliktad lahat yung mga words. Tay nako, tong pusa na ito talaga. Tapos pag ano talaga siya, pag nakikinig talaga siya kung anong sasabihin namin. Nakakaintindi talaga siya. O ganyan yan siya, o ayan. Kiss ng kiss, ala. Kiss niya, tapos mag-snoring yan siya. Tapos pag mag-prayer kami, ganyan yan silang dalawa. Feel na talaga yan na siya ang anak. Ayan, kiss. Grabe yan si Kiksi. Ganyan si Kiksi palagi. Halos araw-araw, ganyan yan. Tapos wala talagang days na hindi yan na pinapansin. Kasi pag hindi rin namin siya pinapansin, wala kaming time, napakalungkot ang mukha ni Kiksi. Hindi mo ma-drawing ang mukha niya. Pag wala kaming time sa kanya. Kaya, yan, kailangan talaga may time sa kanya kasi kung wala ka ring time sa kanya, gagawa talaga yan ng na para mapansin siya. Ganyan siya. Tapos pag hindi talaga mapansin, iiyak yan. Yeah! Parang umiiyak talaga siya. Iwan. Hindi ko lang kasi mabidyohan kasi timing, pag ayaw niya na bidyohan ko kapag nakita niya nagbibidyo ako. Hindi. Kaya wala akong video na umiiyak siya kasi hindi ko talaga makuhanan pag mag-iiyak yan siya na wala kaming time. Ganyan siya. Tapos napaka-emotional itong pusa na ito, iwan. Sabi ko, ano ba tong klaseng pusa na ito? Ganyan siya. Tapos, hindi ko na maano yung mga ni Kiksi kasi yan ang mga ugali niya talaga na amazing. Tapos diba yung pusa hindi naman normally nagsisilip siya pag nasa toilet kami tapos naka-open konti yung door, sumisilip yan tapos ino-open yung door, siya ang mag-o-open ng door. Tapos kung naka-close naman ang door, siya din ang mag-open. Iwan ko bang itong klaseng pusa na ito. Tapos din siya. Kapag nagpi-prayer din ako, minsan pumupunta din yan sa altar. Tapos tinitingnan ako, tapos sinismell yung kandila. Ganyan kami ni Kiksi. Tapos nung galing kami sa Switzerland. 3 days and 4 nights kami doon. Hala, pagbalik namin, grabing iyak niya. Hindi ko lang na video kasi sobrang pagod din sa biyahe.
Tapos pero meron akong video na sobrang miss na niya kami, lalo na si Hilmot, yung daddy. Sobrang kiss niya na parang sinasabi niya na, why, bakit niyo ako iniwan ng matagal? Sobrang miss ko ng kayo, mami, daddy, ganun. Para siyang baby talaga. Ewan ko nung pusa na ito. Ganyan siya. Tapos na. Wala na akong sasabihin.